nung una pa nga ang ginagawa ito, kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw na mahina. So this is a design problem. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa burol ng isang sundalong nasawi matapos ang engkwentro sa teroristang grupo ng New People's Army. Meron na ba kayong mga panukalang na? Meron na Wala kayo. pa kasi, hindi pa ako nananalo. Nananalo, hindi ko naisipin lahat. Ang iniisip ko muna One kung step paano at a time. One step at a Hindi time. ako, huwag mo muna akong tanongin I ng mean, mga it's ganun. practical, one step at a time. Dapat Ayan na nga, yun yung mga highlights na ating pag-uusapan, no? Itong una nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos, no? Bumisita siya dito sa gumuhong bridge ng Isabela at meron po siyang mga statements dito at yan po ang ire-react natin kasi medyo sablay na naman yung ating Pangulo. Okay, so yun ang una. Ito, pangalawa na ating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte na bumisita po dito sa isang army natin sa Pilipinas na nasawi sa inkwentro ng NPA. Okay? Buti pa itong si VP Sara, binisita yung mga sundalo natin na mga kawawa, no? Ang tanong, nasaan si Bongbong Marcos? Grabe. Hindi man lang nakiramay. Yun lang ang sa akin, di ba? Dati naman yan si tatay niya, tatay ni VP Sara, di ba? Lahat yung mga sundalo natin, lagi niyang binibisita. Pero ngayong administrasyong Marcos, wala. So itong pangatlo na ating pag-uusapan ay patungkol po dito kay Barbers. Dati, si Barbers, ang kanyang Run, Sara, run. Di ba? Pero ngayon, impeach Sara. Yun yung yun yung pangatlo natin pag-uusapan patungkol po ni Barbers na todo ang kanyang suporta kay VP Sara noon. Pero ngayon, gusto niya nang ipa-impeach itong si VP Sara. Ay, nakakatawa. Ito, yung pang-apat nating pag-usapan ay patungkol po dito sa, di ko alam kung vlogger ba ito, si CJ Hero, hindi ako familiar sa kanya pero ire-react lang natin ito kasi nagre-react siya dito kay Willie Revillame. Nung in-interview po ito si Willie Revillame dito sa News 5 yata ito, no? Na sinabi niyang parang tamad si Willie Revillame at medyo may pagka-arrogante itong si Willie Revillame. That's according sa kanyang title sa kanyang vlog na ito. So magre-react tayo dito kasi po medyo sablay rin itong mga sagot ni Willie Revillame. Okay? Sablay so dapat natin itong i-react, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Kasi para updated kayo lagi sa ating mga maiinit na balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong mga breaking news o kung meron tayong bagong uploads o kung nagla-live man ang Donmar TV. Okay? So, importante po na mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Simulan natin ito. Unahin muna natin itong pag-inspeksyon ni Bongbong Marcos dito sa Isabela Bridge. Okay? Sige, i-play natin ito at tayo ay magre-react. Bongbong Marcos, heto na, pasok. Yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Tinitingnan nila
harap-harapan in front of the in front sa media, pinakita na nag-inspection itong si Bongbong Marcos. Yung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung Yung kable raw hindi dapat bumigay. Paano yan? Hindi dapat bumigay pero bumigay. Hindi dapat bumigay. anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Di ba? Nagmukha pa siyang parang engineer dito eh. Para naman magmukha na parang may alam talaga ako sa mga ganito bago. Di ba? Akala ko sighot lang ang nalalaman nito eh. Dapat sa taas yan, hanggang sa taas, para hanggang sa taas, para yung buong eto. Ang galing! Grabe no, dito dapat yan. Ganun, para presidente ako eh. Dapat alam ko lahat yan. Ang nagsusupport sa kanya, yan ha, yung bakal na nakikita ninyo. Di ba? Siyempre, yung media nakaabang. Pag ganun, pagturo ng ganun, plak, 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 plak. Oh. Plak, 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 turo. Para naman ipakita natin sa taong bayan na nagtatrabaho ako. May gumuho na bridge dito. Oh, nagtatrabaho ako dito. Oh. Ganun, di ba? At saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. Kinakalculate niya na pala. Kayo naman eh. Yan ang nagsusupport. Kinakalculate na yan. Nag-meeting na kami dyan eh. So mahina talaga ang design dito. Okay. Yan lumabas sa kanyang bibig. So, lumabas sa kanyang bibig na mahina ang design. So, biniblame ngayon ang engineer dito. Biniblame ngayon ang engineer. Oy, engineer. Kung sino man ang engineer dito sa Isabela Bridge, sabi ni Bongbong Marcos, mahina yung design mo. Sagutin mo yung Pangulo natin, no? Mahina yung design mo. Natin. Gumanon talaga siya. Mahina yung design. Wala talaga. Kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900. Binanggit na niya, nung una pang ginawa ito, patungo na naman ito sa Duterte administration. Ay! Sisi na naman tayo dito, Mr. President, ha? Milyon natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit? 900? Original na budget. Wait. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. 900 million ang inabot nito. 900 million. Halos 1 billion. Okay? Ang inabot ng budget ng ito. So, you are pertaining to the Pinoy administration. Okay? Kasi 2014 ito sinimulan eh. 'Di ba? Syempre 900 million, syempre at that time medyo mura pa yung mga construction materials diyan, So, I believe na mura pa kote. 2014 eh, ngayon 2025 na ngayon eh. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construct. So, sa time niya, mali pala ako nung sinabi kong 2024 o 2025. 2023 to 2024 pala. Meron silang budget na inilagay na naman dito sa bridge na ito for retrofitting. Tandaan natin yan ha, retrofitting. Yun pa lang, may nakita na. Magkano yung budget sa retrofitting? Nabanggit niya eh. Ilan na budget? Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Dahil raw retrofitting. So from 900 umabot ng 1.2 ba yung sinabi niya? Ilan na budget? Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. 1.2. Galing yan sa bibig niya kasi I'm not so sure if itong mga pinagsasabi niya is accurate. Okay? Kasi sometimes mali naman itong sinasabi niya eh. Tingnan nyo yung
Yung nakaraang balita, 'di ba? Hindi naman kasi naunawaan ko ang presidente, ang daming mga tinatalakay na mga numero, ha? So hindi ma-accurate kasi from 900 million raw na 900 million na original budget naging 1.2. Yan ang sabi niya. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So nag-retrofitting raw, no? Kasi may earthquake raw at napansin ng mga gumagawa nitong bridge na ito na mahina. Okay, mahina. Yan ang ibig niyang sabihin na. So ang point ko dito, Mr. President, anong purpose ng retrofitting mo? 'Di ba? Let us say, sino ang kinuha ng Pinoy administration para itayo ito? Ngayon na kumuha sila ng engineer, sa panahon mo, sabi mo, mahina yung design. 'Di ba? Mahina yung design. Galing yan sa bibig mo. Mahina ang design. Kasi yung engineer ng Pinoy administration, let us say, nagkamali. Okay? Kasi sabi niya, mali yung design. Hindi matibay. Ngayon, sa administrasyon mo, nag-request kayo ng retrofitting. Meaning to say, nalalaman ninyo, okay? Alam ninyo na kailangan po ito ng pagtibayin itong bridge na ito. Retrofitting nga ang term eh. So, kung merong retrofitting na nangyari, tapos humingi kayo ng malaking pera para dito sa bridge na ito, mahina yung design. Meaning to say, kasi meron ng retrofitting, so the people are expecting na matibay na. Kasi may retrofitting na eh. Nangyari ito ng 2023 at 2024. That is your time na administrasyon mo. Di ba? Ang tanong, bakit bumagsak? Ay! Bakit bumagsak? So kayo yung aming sisisihin dito. Okay? Buti nga, it's a good thing na sabi nyo mahina ang design. Kasi merong mga lindol, medyo hindi talaga matibay eh. Kasi na-stress test na yung bridge eh. Na-stress na yung bridge sa mga lindol-lindol raw. So alam nyo naman, itong administrasyong Marcos, bida-bida sila. Hindi, mahina yung design dito. Kailangan ito ng retrofitting. I need budget. Bigyan ako ng budget. Retrofitting natin ito, ha? Pagtibayin natin ito para matagal masira. Hindi talaga ito magguguho o hindi man ito mag-collapse. Retrofitting tayo. So, nangyari ito 2023, 2024, panahon ng administrasyon mo. Ngayon, may dumaang truck na dala-dala ng mga bato. Anong nangyari? Nag-collapse. Sinong sisisihin? Diba? Galing sa bibig mo. Alam nga naman sisisihin natin yung engineer sa panahon ni Pinoy administration. Hindi pa pwede. Dahil napansin nyo na merong kahinaan yung design. Humingi kayo ng budget. Nag-retrofitting kayo. So, ang i-blame dito, in my opinion, in my analysis, administrasyon mo. Di ba? Galing sa bibig mo. So, the whole process is okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. Yung contractor dito, walang kasalanan. I would agree that. Kasi kung ano naman ang sasabihin ng mga engineers, ano ang mga plano ng mga architect, susunod rin naman yung mga contractors, di ba? Di ko lang, ang tanong dito, engineer ba o ang architect ba yung ating isisisihin dito? Kasi sabi mo, merong mali sa design, di ba? Bakit hindi nyo binago? Bakit kumuha pa kayo ng pera na magpa-retrofitting kayo?
Na in the first place, alam ninyo na mali ang design. Di ba? Palpak ka na naman dito. By the book naman yung kanyang ginawa. So up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. This is a design problem. Bakit kumuha pa kayo ng pera para mag-retrofitting na alam nyong mali yung design? Di ba? Hindi na lang retrofitting ang ginawa ninyo. Sana ang ginawa ninyo, ibahin yung design. Give me a budget. Ibahin ko ang design dito kasi mukhang hindi ito matibay. Ganon. Pero nag-retrofitting kayo eh. Anong ibig sabihin ng retrofitting? You are trying to modify a certain building o tulay o anumang yang ginagawa ninyo para matibay kapag gagamitin na ito. Yun ang purpose ng retrofitting. Bakit umabot sa punto natapos February 21, hindi isang buwan lang bagsak na? Anong sasabihin ng taong bayan? Hindi tama yung sinabi ni Drilon, itong administrasyong Marcos ang pinakamaraming korap na nangyari. So, hindi na kami magtataka. Siguro marami nagdududa, siguro kinurap na naman ito, substandard na naman ito, bla bla bla, kung anong ginawa, imbestigahan na naman ito. Kasi known naman talaga yung administrasyon na ito na ang daming korupsyong nangyari. Di ba? Tapos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons. Ang limit raw, sabi niya, 44 ton. Pero yung dumaan, 100 ton. Kaya nag-collapse. Galing yan sa bibig mo, ha? Now, paano mo sisisihin ang design? Ito na naman, ha? Paano mo sisisihin ang nag-design dito? Kasi sabi niya, mali yung design. Mali yung design. Mali talaga yung pagka-design. Yan ang sabi niya. Pero yun pala, itong design na ito, 44 ton ang limit. Galing yan sa bibig ni Bongbong Marcos. Now, dumaan itong truck na may daladalang 100 tons. Ito siyempre, gumuho, nag-collapse. Bakit sisisihin mo ngayon ang nag-design? So wala palang kasalanan yung nag-design dito. Ang may kasalanan, yung truck na bakit siya pinayagan na punta siya dyan. Bakit pinayagan siyang pumasok dyan na alam niyang 100 ton yung karga-karga niya, tapos yung bridge, 44 tons lang yung kaya. Tapos sisisihin mo yung nag-design? Actually, hindi ko biniblame si Bongbong Marcos kasi I know naman hindi siya engineer, hindi siya architect, hindi naman siya, wala. Kasi ang style niya kasi dito, pag nagmumukha na marunong nagmamarunong yun ang aking ang sa akin lang, Mr. President, no? Kung ikaw medyo hindi ka marunong sa mga ganitong bagay, hindi mo forte ito, wag ka na lang magsalita, di ba? Kagaya ni former President Duterte dati, kapag may tanong na sa tingin niya hindi siya expert at that field, sasabihin niya, Mel Jaldea, sino yung mga ikaw yung sumagot dito. Because you're not the right person to, kaya nga nagkabali-mali yung mga sinasabi mo. Di ba? Na-overwhelm yung flood control projects. Yung klaseng. Acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan. 100 tons. This is the question already. Bakit pinayagang pumasok yung 100 na tons na truck? Yan ang tanong. Kasi dito po, dito sa DPWH, ito yung kanila si Bunuan. Sa DPWH, si Secretary Bunuan, this is the Marcos administration ito yung paliwanag ng DPWH, si Secretary Bunuan.
Ang dahilan kaya nag-collapse ito dahil overloaded yung trucks na dumaan. Overloaded. Okay? Yan ang sabi ng DPWH. Ang sabi ni Bongbong Marcos, mahina yung design. Magkaiba sila ng paliwanag kaya raw gumuho dahil mahina yung design. Pero si Mark Villar, di umano, tahimik lang sa ngayon. Pero ang clear, kasi damay na naman si Mark Villar dito. Di ko lang alam I'm not so sure kung si Mark Villar ang sisihin nito. I don't know if si Mark Villar ba ang gumawa o may kinalaman sa pag-construct dito. Pero, ang very clear dito sa kabuuhan ng storya nitong Isabela Bridge na ito, ang clear na nangyari, may retrofitting na nangyari in 2023 and 2024 with a contract cost of 390.57 million under your administration, Marcos. Ang tanong, sino ang sisisihin dito? Under sa administrasyon mo. Tapos, mali yung design. Yung secretary mo naman, overloaded yung trucks. Ayan, turo-turo na tayo dito. Ang dumaan. Kaya, ngiwi lang konti. ano nangyari? Kita ko yun. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una Ito yung bumili. Wala nang plate At, and then, sumunod na lang ito. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan niya. Diba? Ang galing. Turo-turo. Tapos yung media nakaabang. Galing. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Pinula na dito. Dito magaling ang ang administrasyon na ito. Ito bang pa-epal, pa-video, pa-ganon-ganon, turo-turo. Diyan sila magaling So, sobrang maingay pero wala namang gawa. wala. We have no choice. We have to go back. So, yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo. Gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan. Ang galing. So, sisi siya sa ginawa dati tapos siya na yung bida. Papalitan, balik na naman tayo. Sayang. So, anong ibig yung sabihin? Hindi niya inako ang problema. Okay? Hindi niya inamin na may kasalanan ang administrasyon niya. Useless yung ginawa raw ng unang plano ng administrasyon dito. Parang gano'n, hugas kamay. Yan ang sinasabi ko sa inyo, Mr. President. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. So, gumasta ito, nag-retrofitting ka pa, nag-decide ka na kaagad na useless. Pera yan ng taon bayan Baka pag-isipan mo pa ng mabuti yan, Mr. President, gagawa ka na naman ng panibagong tulay, back to zero, yan ang sabi mo. So, itong perang ito, kawawa. Di ba? Play. Yeah. Literally, pawisan yung dito lang yung pinunasan mo. Dito lang sa ilong, dito. Punas kami sa president, dito sa ilong konti. Para baka tumulo I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema, believe me. Fix the problem muna. Wag mo nang mag-blame. Pero sa unang statement niya, nag-blame na siya. Ay, nako. You'll find out who's responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look, what happened? And the design is poor. Sinisisi niya talaga. Sinisisi niya talaga yung engineer dito at architect siguro. And also, those trucks should never have been on the bridge. So,
Ano, sino liable? Those truck is hindi sana yan nakadaan dyan. Yan ang sabi niya. So ano ba talaga, Mr. President? Sinong may kasalanan? Yung engineer o yung truck? Ano ba talaga? Hindi namin maintindihan kung ano talaga. Ako pa sa iyo, Mr. President, kung you are not so sure muna kung sino ang ano ang depekto, sino ang may kasalanan dito, tumahimik ka na lang muna. Di ba? Grabe. Hindi ako. National to. National. Ano to? Diba? Tinawanan pa. Tinawanan pa niya. To be more careful about monitoring. Monitoring Yung partly. kasi ganun ang problema. Tatawa na lang ba tayo? Kung 44 Failed president. Meron tayong president, ganitong klaseng presidente, tapos tawa-tawa lang sa mga ganitong bagay. Kawawa ang bayan natin. tons ang sinasabi, sasakyan mo ng 200 plus tons. Medyo hindi nakakapagtaka na ganito ang mangyayari. Alright, okay. Thank you. So, yun po ang ano niya, ha? So, Mr. President, good luck. Ay, good luck na sa atin lahat. Okay, sige, punta tayo dito sa next na topic natin, ha. Itong si VP Sara, buti pa itong si VP Sara nanahimik. Pero siya pa yung ano, ha, instead na gawain ito ng presidente, pero ito, vice president, bumisita sa nasawi ng mga sundalo natin, no, na tinangay ng mga NPA. Ito, good job, VP Sara, for uplifting sa ating mga pamilya na nabiktima dito sa ginagawa ng NPA, no. Kawawa naman yung mga kasundaluhan natin. Ako sa sundalong ito, saludo po kami sa brave, heroic deed ninyo dito. Okay? Ito, pasok. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa burol ng isang sundalong nasawi matapos ang engkwentro sa teroristang grupo ng New People's Army. Sa mga larawang ibinahagi ng Office of the Vice President, personal na nakiramay si VP Sara sa naiwang pamilya ni Corporal Rovig June Boniao ng Philippine Army. Nakaburol ang mga labi ng sundalo sa kanilang Ito, kahit this is an act of pakikiramay. Alam nyo, sa totoo lang, itong mga sundalong ito, no, especially ang mga pamilya ng mga sundalo, ito yung kailangan. Ito yung kailangan. Hindi po ikapagpalit ng pera. Ang pagpunta mo dyan na makikiramay ka. Natural, yung financial na tulong meron yan, I know. But I know it's not too big, no? Kasi Vice President ngayon, mahina yung ating, hindi siya binigyan ng malaking budget. Alam naman natin, di ba? So, ito yung kailangan ngayon ng pamilya nitong sundalong ito. Isang pakikiramay po sa malaking leader ng bansa natin na ma-presidente mayan o ma-vice president, pero alam niyo naman, yung ating presidente, wala yan. Hindi niyan makaisip ng ganito, no? Hindi yan makaisip. Ayan, si VP Sara, ha? Siya mismo pumunta dyan. Anan sa Aloran, Misamis Occidental. Ayon sa Vice President, Naalala ko tuloy, ha? Yung tatay ni VP Sara, lahat ng mga not only the soldiers, not only the mga kapulisan ang binibisita ni Tatay Digong kapag merong mangyari, also yung mga biktima ng yung mga ginorgor ng mga jadik, yung mga I remember, no, yung mga ginorgor ng mga jadik kasi high ng droga na syutay yung mga bata. Binibisita rin yan ni Tatay Digong. Nakikiramay siya sa mga small time lang na mga pamilya. Kasi yan pakikiramay yan matutuwa ang pamilya ng mga biktima yan imagine the President of the Philippines pupunta, makikiramay, tapos magbibigay ng tulong, di ba?
Presidente, nakakalungkot isipin na naulila ng sundalo ang kanyang pamilya Correct. dahil sa isang gera na resultaan niya ng baluktot na ideolohiya ng mga NPA. So yun po ha. So at least meron para tayong Vice President Sara Duterte na nandyan para sa atin. Malaking bagay na yan eh. Eto, punta tayo kay Willie Revillame. Itong isang interview niya. Ito, si J. Hero ang nagre-react dito. In-interview si Willie Revillame kung ano na ba ang mga batas o anong plano mo kapag ikaw ay may senador, anong batas ang ipapasa mo. Sabi niya, wala pa akong naisipan eh. Ang pinag-isipan ko muna kung paano siya mananalo. Patay tayo dyan, Willie Revillame. Yun ang pagbabasihan namin kung iboto ka ba namin. True sa mga batas na gagawin mo, tapos sasabihin mo, wala pa, hindi ko pa yan inisip. Ay, nako. Kawawa tayo dito. Manalo ito, kawawa talaga tayo. Play. Willie Revillame and CJ reacts. Play. Do I have to lower the volume? Is he gonna go, ah? Okay, let's listen. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema. Ay, ako Pero ba yung to? solusyon, yun ang mahirap na parte. Meron na ba kayo mga panukalang na? Meron na Wala kayo. pa kasi, hindi pa ako nananalo. Hindi ko naisip. Hindi pa raw siya nananalo. Ha? So, hindi niya pag-iisipan ang gumawa pa ng anong batas ang plano niya kasi hindi pa siya nananalo. Ha? So, si Willie Revillame ngayon, nakakonsentrate siya kung paano niya ipanalo itong ano. Alam mo, Willie Revillame, ito yung akin. Ang taong bayan po, magpipresenta ka during the rally, magpipresenta ka ng plataforma. Okay? You're going to haharapin mo yung taong bayan tapos magkwento ka sa kanila. Kapag ako ang maging senador, ito yung batas na gagawin natin para makaahon tayo sa kahirapan, ganun, ganyan. Pero ikaw wala kang plano eh. Paano ka namin iboboto? Ano ka namin iboboto? Ano gagawin mo doon? Wawawin ka sa in front sa rally? Mamimigay ka ng jacket sa rally? O yun yung ano mo, plano mo para manalo ka? Wala kang plataforma na i-present. Mamimigay ka lang ng jacket, ganon? Ay. God save the Philippines. Ang iniisip ko muna, One step paano at ko a time. manalo. One step at a Hindi time. ako, huwag mo muna akong tanongin ng I mean, mga it's ganun. practical, one step at a time. Ayaw niyang magpatanong ng mga batas-batas na yan. Hindi niya alam. Huwag niyo muna akong tanongin ng mga batas-batas na yan. Manalo muna ako. Dapat ganun yung For proseso. example, Dapat no. isipin mo na For muna. example, Kasi wala akong ano ano sabihin. Alam mo, gumawa ka naman ng mabuti at masama, may sasabihin sila sa'yo. Yeah. I will be so disappointed if this guy wins. I'm so CJ Hero, pareho tayo. No? Ako, gusto ko yung ginagawa ni Willie Revillame sa kanyang mga noontime show, no? Wawawin, namimigay ng mga pera, tulong sa masa. Pero kung ito siya ay mapunta po sa Senado, wala. Hindi bagay. sorry. He may be generous. He's helped a lot of people, but what difference would it make if he's a senator versus what he's doing now? Buti kung yung wawawin, papapunta niya dyan magwawawin siya doon sa Senado, pwede. Yeah. Kung si Willie Revillame ay tatakbo, tapos dadalhin niya yung wawawin na buong Pilipinas ang mabibigyan niya ng jacket, okay. Yeah. Mabibigyan na lahat ng tulong. Batas yung pinag-uusapan natin dito eh. Why run for office? What can you not do now unless you become a senator? That's what we want to know because we don't want to waste one seat and then what are you gonna do there? Exactly. Kasi
kailangan natin ng 12 na senador for 2025. Tama siya. Kung mananalo ka, Willie Revillame, isa ka sa mananalong 12 na candidates. Sayang naman yung 12 na, di ba, magsasahod kami sa inyo. Kung wala ka man ring magagawa, wala kang planong batas, hindi ka karapat-dapat iboto. Di ba? Akala ko nga na ikaw ay tumakbo kang senador kasi alam mo na kung ano yung gagawin mong batas. Kung sasabihin mo sa taong bayan na wala pa, useless yun. Are you going to be voting for things that will change the country for the better? Or are you going to be a wallpaper? You'll be getting a lot from our taxes. And then you'll have your assistants, you'll have secretary, you have your staff. Kaya lahat yan, mga staff niya. Pera yan ng taong bayan ang pagsusweldohan yan, di ba? Sa bawat isang mga senador, meron rin mga tauhan dyan sa loob ng Senado. So, meaning to say, Willie Revillame, if ikaw po ay makapasok, ano ang assurance namin na you will give impact? You will give an impact to our country. Yan ang point ni CJ Hero dyan. In the Senate, what are they going to be doing? Papasok lang kayo dito, hindi ganun kadali dito. Give the seat to someone who actually cares enough to diba? come up with programs Wala akong alam sa batas. Wala siyang that alam sa will help batas. the country and sell the program to us. Baka dumating yung time na sayang din yung iboto nyo sa akin. Wala siyang alam sa batas. So, paano yan ngayon? You cannot tell us, vote for me, and then I'll think about what I'm gonna do later. Diba? Tama yung analysis namin ni CJ Hero, di ba? Sasabihin mo, huwag niyo akong tanungin sa mga batas na yan. Saka na ako gagawa o saka na ako mag-iisip kapag mananalo na ako. Anong klase dyan? So, during the rally, what will you say? Vote for me. Vote for me kasi may iisipin akong batas kapag mananalo ako. Ganon. Ganon na lang yung sasabihin mo. Don't be lazy. This is laziness. This is arrogance. This Tama. is just downright being greedy. Tama. Tama itong si CJ Hero. Pag-iisip lang sana ng isang batas, hindi mo maisip, Willie Revillame. Di ba? Laziness. Anong tawag mo doon? Pero pangangampanya, todo entertain, kasi nabilong ka sa entertainment eh. So, i-entertain mo yung tao during the rally para manalo ka. But, even a single batas, wala ka pang ni isang naisip. And I just want titles. Let's not do that. Let's vote wisely. Tama. CJ Hero, tama ka. Let's vote wisely. Okay? So, Willie Revillame, sana naman matauhan ka rin. Ay, nako. Ganyan na tayo, bayan natin, di ba? Marami na ngang problema itong Marcos administration. Papasok ka pa. Ay. Sa tingin ko tama lang siguro na hindi ito kinuha ni Tatay Digong sa PDP laban, di ba? Kaya pala. Now I know. Now I know. Okay, so guys, mag-comment, mag-react po sa mga issues na itinalakay natin at kung meron kayong tanong, usap-usap tayo sa comment section kung meron kayong argumento, okay? And also guys, paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, subscribe ka na para updated ka sa mga maiinit nating balita. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon. Meron tayong mga political videos uploaded there na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, maraming salamat sa mga audience at sa mga moderators na nanonood ngayon.
kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.